Capricorn, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito yung part 2 ng reading ninyo for January 2026. Ayan, so we will see kung ano yung energies ng inyong kaperahan, money, career, finances ngayong January 2026. Ayan, so paalala lang, ang reading na to ay general reading. So maaari kayong makarelate, maaari hindi, just take what resonates. And another reminder, hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng readings or any services. Meron kasing nagpapanggap ng Mystic Queen PH at nag-o-offer ng kung ano-ano, nagme-message siya sa mga viewers. So maging maingat kayo doon, ha? Mag-ingat kayo doon. Hindi po ako magme-message sa inyo na una. Kayo po ang magme-message sa akin. Meron tayong link sa description at sa comment section kung paano mag-book for a private reading. Ayan, paki-check na lang. Okay, Caps. Malapit na ang Capricorn season, ha? Oh. Kumusta kayo? How's everything going? Sa mga Cappies. Okay. Let's see, money, career, finances for you, January. Self-discipline. Oy, naman. Napaka-importante nito. Disiplina sa sarili, paggastos ng pera. I think yung iba sa inyo, hindi kayo masyadong gagastos ngayong holiday season. Kumbaga parang alam nyo na, marami na kayo natutunan in the past eh. Yung iba kasi iniisip nyo, oy, scam kasi ang scam ang holiday season, na parang sinasabi na kailangan gumastos ka. Hindi naman. Kung wala kang panggastos or kung ayaw mong gumastos, okay lang. Kasi nga lang iba ginagawang marketing ang holiday season para gumastos. Kung kailangan mong bumili, importante, di bilihin mo. Pero hindi yung parang mape-pressure ka na sabi kasi ng kaibigan mo or sabi ng ganito, ganyan, kailangan mo, hindi mo naman kailangan. Alam mo sa sarili mo hindi kailangan, di wag mong bilhin, di ba? So you will have that kind of discipline na nobody can control you kung paano mo gagastusin yung pera mo, di ba? Oh, malakas din ang instinct mo, intuition, kung alin talaga ang makakabuti sa'yo at ano ang hindi. And then communication, master number, oh, wow. Yung iba sa inyo very creative, yung iba naman kayo ay merong mga leadership role sa career, trabaho, or business ninyo. Merong certain level of authority. So, pwedeng yung iba sa inyo, kayo ay merong importanteng message na marireceive kayo ngayong January. Pwede itong literal na mensahe like email o kaya post mail or chat, ganyan. Or ito naman ay pwede ring spiritual message sa inyo na you will realize na, okay, ito yung kailangan kong gawin for my money, for my business, for my career, para mas maging maayos. Oo. And meron ditong structure. Kumbaga, meron kang specific goal ngayong January na yun yung magsiset ng tone for 2026 sa'yo pagdating sa pera. Na kapag na-achieve mo yan ngayong January, buong 2026 yan na ang magsiset ng sitwasyon ng kaperahan mo. Kaya very critical para sa iyo ang January pagdating sa pera, sa trabaho, sa finances mo. Kasi yan, kumbaga yan yung hinahabol mo na makapagsimula ng taon na maayos yung mindset mo pagdating sa pera, sa trabaho mo, or may nasimulan ka ng sistema para ma-build mo yung stability mo, financial stability mo. 'Di ba? Okay, let's see what else. Page of Wands. This is having fun. Biglang mag-e-enjoy, no? Ganon. So, Page of Wands is someone na merong dinidiscover. So, pwedeng iba sa inyo, you are discovering your abilities, your talents, your skills, na alam nyo pwede nyo pang pagkakitaan. Puro talaga pagkakaperahan, no? This can also mean a short travel. Meron kayong short travel. Napaka-significant ng short travel na to dahil ito yung mag-o-open sa inyo ng mga iba't iba pang oportunidad sa trabaho. Ooh, wow.
Merong transformation, grabe. Alam niyo, iba sa inyo Capricorn, ang laki ng magiging pagbabago sa sitwasyon ng career, trabaho, or business nyo. Kung dati parang feeling stuck ka, yung parang stuck ka sa sitwasyon mo, ano ba tong trabaho na to, wala na bang mangyayari, wala na bang bagong parating. Siyempre, ikaw ang mag-a-action, no? The Page of Wands is someone na, medyo risk taker yan, yung parang siya yung nag-initiate ng action. Four of Cups, I think ang magti-trigger sa'yo dito is yung bang hindi mo na kayang tiisin. Hindi mo na kayang tiisin yung sitwasyon mo. Kaya parang isip mo na, okay, sige na nga, open na ako sa change, ganon. Ilalaban mo to. Tapos bigla kang magmamadali ngayon. Magmamadali ka na iplano kasi pwedeng ito magkakaroon ka ng awakening, realization na teka, 'di ba? Parang ilang taon ko na 'tong ginagawa pero parang walang pag-unlad. Like, teka, ba't parang na-stuck na ako dito? Ganon. So, yun yung magti-trigger sa'yo para may gawing action. Tapos bigla mo siyang mamadaliin. Oo. Kasi gusto mo agad makita yung result. 'Di ba? You are stepping into your own power. You are in control ngayong January. Take advantage of that. Na nag-a-align sa'yo yung sitwasyon mo. Kung dati parang feeling mo, wala kang magawa kasi wala kang choice. Ngayon meron ka ng choice. The Queen of Swords, very tactical ang ninyo. Kumbaga, ang inyong diskarte ngayon, mas gusto nyong, yung bang parang mauna. Oo. Ang tawag nito, yung hindi naman sobra, but maayos na pagpaplano na yung ginagawa mo ngayon ay para sa isang linggo na. Kasi yung para sa darating na linggo, natapos mo na nung nakaraan pang linggo. Gets mo? So, kumbaga, parang yung advance ka, yon. Advance ka mag-isip, advance kang gumalaw, advance kang kumilos. O, 'di ba? Sa pagiging advance mo, ayan, walang makakahabol sa iyo, walang makakaangat kasi nga yung iniisip pa lang ng iba nagawa mo na. Ganon. Ganon ka parang nagpapanik ngayon na madaliin gawin lahat kasi nga dito sa na-realize mo na kailangan mong ayusin na, mag-restructure na ng life mo, ng career mo. If things are not doing well or hindi nangyayari yung plano mo, hindi natutupad, hindi mo na nagagawa. Kasi nga, may kailangan kang baguhin. May kailangan kang baguhin sa sistema mo, sa attitude mo, 'di ba? Sa pananaw mo. Magse-set ka na ng financial boundaries. Hindi ka na laging available para sa iba. Alam mo yon na, halimbawa, may hingi ng tulong sa'yo. Dati, lagi kang andyan. Bigay. Ngayon, titingnan mo muna, talaga bang kailangan ng taong to? At pangalawa, meron ka bang budget para doon? Kasi kung wala kang budget para doon, and it doesn't mean na hindi porket wala kang budget doon, ibig sabihin wala kang pera. Meron kang pera, wala ka lang budget para doon. Gets mo? Okay? So, goal setting, yes. I think ito yung isa sa mamadaliin mo eh. Pwede ngayon pa lang na December, nagsiset ka na ng mga goals mo. May mga nililista-lista ka na dyan na, ito, dapat ganito yung mangyayari, ganito yung gagawin ko, yada, yada, yada. Importante yon, meron kang goal. May mga times na hindi mo na-achieve yon, like day by day, pero at least makikita mo na may progress ka hanggang sa masanay ka dun sa routine na yon. Personal branding. Uy, maganda to lalo na para sa mga nasa social media or you are being seen by a lot of people. Nasa public ang iyong karera sasabihin ko eh. Oo. So, you are going to show your personal branding. Magbi-build ka ng personal brand. Yung iyong pagiging unique. I-showcase mo yung skills mo online and network strategies. Ayan. Para sa image mo to. So, yung iyong reputation ay i-establish mo.
And hindi lang naman to sa online or someone na nasa ano, social media, nasa ano. Kasi pwede mo namang i-build yung branding mo sa career mo, sa trabaho mo, sa office o personal branding mo is ano, someone na mabilis makatapos ng proyekto or maayos mag-report, yung mga ganun. Branding yun eh. Kasi kapag na distinguish ka na doon, nakilala ka na sa branding mo, yun na yung parang magiging kadikit ng pangalan mo. And whenever they need something like yung skill set mo, ikaw agad may isip nila. 'Di ba? Do not be tempted to lower your standards. Yes. Minsan kasi binababaan natin yung standard natin para we can meet other people halfway. Okay sana kung pataas, pero kung ibababa mo para magkita kayo, wag ganun. Kasi nga pataas nga tayo dapat eh. Bakit pababa? Oh, a meeting with a stranger could be important. Yes. So, pwedeng ito yung bago mong network, bagong katrabaho, or bagong collaborator, bagong business partner. Uy, may reconciliation. O, yung iba sa inyo pagbabalik sa dati mong career, trabaho, business, na pwedeng hindi nag-work nung time na yon or for some reasons hindi naging maayos, but maari ngayong January mababalikan mo na. Oh, wow. O, 'di ba? Ang ganda. Towards the end, may pag-good fortune sa inyo. Oh, i-claim nyo na to, Capricorn. There's going to be great good fortune coming in sa inyo ngayong January 2026. It is going to set the year for you for 2026. Claim na natin yan. Great good fortune. Courage. Oh, lakas ng loob. Tibay ng dibdib. Tiwala sa sarili. Napaka-importante para makapagsimula ka, magawa mo yung mga gusto mo. Kasi yung iba nahihiya, yung iba nagda-doubt sa sarili, wala talaga. Kung ganon, mas na-stuck ka talaga dyan. Kailangan malakas rin ang loob mo. Intuition, your instinct, your intuition is going to help you. Merong focus or emphasis sa instinct ninyo eh. Magiging malakas ang instinct, intuition ninyo ngayong January at maaring yung inyong decision making ay mostly based on your instinct, your intuition pagdating sa career mo, trabaho, or business. Changes, biglang just how fast the night changes everything. Oo, merong pagbabago definitely for you. So, i-claim nyo na yan as a positive change. May great good fortune. Okay? So, that is your reading, Capricorn. Thank you so much. See you again.